Yes, mga igalamay, hapon ka na ito talanog. Welcome din sa itong panaguban sa Tutulumanong Tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabar niyo, Armando Finikito, mga igala. Yes, mga igala, balik ko diri karon sa muang lungga, no? Anyways, mga katambayan, no? Niya kita karon, no? Aron magubad-uban na usap kita, no? Dahil lang ako, yung ayaw kong mic, ha? So, aron nga maghisgutan mga igala, tambayan, no? Ang mga hisgutanan na to karong panahon na mga igala, no? Especially sa palibot, no? Anyways, mga igala, pinakadlaw na lang ba bago ang Pasko? So, karon mga igala, no? Kuha na karon, no? Busy na ito ang mga ahensya sa gobyerno, mga igala, especially at ang Department of Health, mga igala, no? Alang sa kating ginatawag na itong ligtas Christmas na panawagan. Actually, mga igala, ligtas Christmas, daghan siya ka ng component, mga igala, no? Na nadala mga igala una sa of course healthy foods, no? Healthy food, of course kay kinahanglan po nato nga kuan pod, no? Tawagan ni mo count ang mga healthy na pagkaon, no? Well, kabalo na beta sa ingon ani nga mga butanga mga igala, no? Kuan bay adjud, no? Sani tawag kani mga mga katambayan, no? Kanang kuan, no? Grabe kaya itong mga food, okay? Siyempre, celebration, no? Dili kompleto ang Pasko party, no? Kung walay lechon. Dili kompleto ang Pasko, New Year celebration kung walay inom, no? So tapos sa ubang lugar may dili kompleto ang Pasko kung kung walay tawagan na mga gala. Walay kanang unsa ni? Walay sa pagtawag na mga kala. Kung ginapangita ka dali. Walay unsa ni? Pabuto. Mao day na siya mga gala, no? So mo na ang kuan na to, no? Mo na ang goal na to karon mga gala, no? Sa kadang Healthy Pilipinas, mga katambayan, no? Busy siya po tinan. So alang sa tong kuno asa naman to? Man to nga picture to. Na-delete man siguro to. Nako, nabuing na. Anyways, mga igala, no? Dinhin na lang ta mga igala, no? Atong paminawan mga igala, no? Ang officer in charge mga igala, no? Sa Health Promotion Bureau mga igala, no? Sa Department of Health. Walay lain mga igala na si Dr. Dominic Madumba. Paminawan na to. The Department of Health, together with its partners, conduct Ligtas Christmas to highlight tatlong sub-campaigns po. Meron pa tayong tatlong focus sa ating Ligtas Christmas campaign. So number one is yung ating tamang tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. So this is basically more on physical diet and exercise. Ano sinasabi ito? We encourage balanced diet, varied diets and moderation to prevent diseases like diabetes and hypertension, yung non-communicable diseases natin. So, may tanong po ako, sino kahapon sa inyo ang at least nakakain ng 3 servings ng prutas at gulay? Honest to goodness. 3 servings. Kaya 3 servings na ng prutas or gulay. Hindi pa at gulay, ha? Okay, sino yung nakadalawa? Ay, very good. Sino yung nakaisa? Sino dito yung wala? Lima kayo, sir. Okay, very good. Si sir, nakalimang serving siya. So, doon pala makikita na natin na on a usual day, hindi na natin i-meet yung mga ating food and vegetable requirements. What more to sa mga handaan? Ano ang usually nasa laman ng handaan natin? So, ano yung Noche Buena nyo? Lechon. Some sides. Pag mga may festivals, pag festivities, ano po usual? Kambing. Ako, wala namang gulay ito. So, sa inyo po, ano po yung usual na Noche Buena natin? Spaghetti. So, nakakita natin, no? Si Doc yan. Tignan natin. Fruit salad. Ano yung fruit salad? Delata. So makikita natin that usually during festivities, what happens is very high calorie intake, very high in sugar, very high in fats, very high in salt. Okay. Ito yung palaging misconception eh. Nag-fruit salad naman ako. Delata. Matamis naman yun. Pero alam nyo ba na sobrang taas yan ng sodium?
And sodium is the leading cause of our NCDs such as hypertension and cardiovascular diseases. So doon na pala, mapapaisip na tayo, ano kaya pwede kong ihanda pag may handaan? Okay. Aside from that, syempre, hindi lang natin sinasabi na kailangan healthy and diet. It's always parallel, tandem to, twins. Hindi mo pwede mag-iwalay. Kung may healthy diet ka, dapat meron ka rin exercise. Sino po dito ang nagkaroon na ng 30 minutes of exercise? 30 minutes na. 30 minutes of exercise within the week, this week. Okay. Okay, hindi kasama dito yung pag-walk-walk. Dapat yung talagang dedicated exercise regime. Sino meron? Very good, may dalawa tayo. Okay. Tatlo, apat. Okay. So yung mga ginagawa natin, no, that even when we're eating healthy, we should always accompany it with physical exercise. Okay, next, number 2, be healthy, no? So dun pala sa pangalan na yon, biyahe, dapat healthy. What are we seeing right now, no? Is there are a lot of incidents na, ano kaya? Sige, punta tayo sa isang situation. Christmas party sa opisina. Ano ang siniserve sa Christmas party sa opisina? Lalo na yung mga oldies. Sir, ano pa ang mukha? Hindi ako nag-celebrate ng Pasko. Ay, hindi pa wala. Pag mga festivities, sir, ano yung pwede natin, yung usual na ginagawa natin? Alak. Ano pa? Usually, alak. Kailangan pa rin ganun, diba? So, ano nangyayari doon? When we drink, saan sila pupunta next? Sa kanilang mga bahay-bahay. And when we go to their houses, ano yung possible risks ng pag-inom? Siyempre, ang drunk driving. At the same time, pagkatapos sa drunk driving, ano pa yung pwedeng mangyari? Ay, hindi naman ako mag-drive. Kung na ako, aangkas na ako, maghabal-habal. Lasing. No? Hindi matinuyo ang kanyang movements. Ano nangyari? Pwede malaglag sa habal-habal. So, there's still risk kahit hindi ka nag-drive. May disgrasya pa rin. That's number 1. No? Pangalawa, ano nangyari natin sa Be Healthy? Ano pa yung sinasabi na sa Be Healthy? Sino dito nag-bisikleta? Okay. So, nag-bisikleta ka. Papunta sa opisina? Yes. Ano po yung inyong safety equipment? Pag nag-bisikleta. So we wear a helmet and we put on a full presence of mind so that you are very aware of your surroundings. Yun. So helmet lang ba kailangan natin? Siyempre kailangan knee pads ng elbow pads at minsan yung nakakalimutan natin is our reflector. Sino dito yung may bisikleta? Kahit hindi nila may reflectors po ang bisikleta natin? Yung reflector? Baka doon lang sa pedal. Usually doon lang sa pedal, diba? Pero when we go for our cycling, we also need to have clothes that will signify na may reflector doon sa likod natin. Hindi enough yung doon sa bisikleta. Okay? Because sometimes, yung sinasabi nila, okay lang, yung pedal ko naman ay merong reflector. What happens if we go to muddy walkways and road? Diba napuputikan, natatabunan yun. Unless na meron kang may reflector ka sa likod, that would be better. Okay? At yung pangatlo natin, which is yung evident na nangyayari pa rin, yung ating iwas sa putok. Honest to goodness, sino po dito yung gumamit ng 5-star na nakaraang taon? Sa wala. Davao City, wala. Perfect! Okay. Sino po yung gumamit dito ng paputok last year? Quitis. Bawal talaga sa Davao. Okay. Mamaya, so tagalin na natin yung iwas sa putok. Well, the thing is, what we're doing right now, nakikita natin, nung unang sabi nila, bawal lang yung sumasabog. Diba? Kasi that would cause yung ating mga physical injuries. Madaming physical injuries sa kamay, dun sa mata. But, hindi lang po yung mga firecrackers yung dapat iwasan. Pati yung ating mga
tawag ito, mga quitties, yung sinasabi natin, no? Yung that will give out flares. Bakit? Because we were also exposed to risk of birds. Ano pa po yung ating mga ill health outcomes when it comes to fireworks? Sige. Sino po dito yung mga, teka lang, si Doc Yan kasi ay isang doktor. Doc Yan, ano po yung mga negative health effects ng ating paputok? Ang mga fireworks. Hi. So, at risk din tayo sa mga inhalational injuries, especially kapag ayun, nasinghot nyo talaga todo yung mga smoke, etc. So, syempre, full of chemicals din yun. So, we want to be able to avoid that also. Ayun. And of course, yung injuries sa hands din ng mga kids. So, syempre, hindi natin makontrol kung ano yung kinds of mga paputok. Hindi na rin ako up to date sa mga kinds of paputok, Doc. But that's why it leads to a lot of injuries. Kaya, kung at least dito, wala. Pero in other regions, nagkakaroon ng mga amputations doon sa mga hands or fingers or other body parts, which is what we want to avoid in undocumented. Thank you, Doc Ken. Tama si Doc Ken, no? So, madami mga ill adverse events pag gumamit tayo ng mga paputok. One more thing. Ano yung tawag doon sa paputok na yung ikikis-kis mo sa semento tapos puputok? Watusi. Anong kulay ng watusi? Pink, red, orange. Gano'n siya kaliit? Matchstick lang, no? Kung ikaw bata at nakita mo yun, hindi ba enticing sa mata? Uy, color pink, color red. Usually pag pink or red, anong in-associate nating flavor? Strawberry, apple, diba? Cherry. So, anong ginagawa ng mga bata? Because they still don't have the full decision making, hindi pa informed talaga. Anong gagawin nila? Kakainin nila. So that is also something that we should look out for. Poisoning. Okay. Mamaya in detail po tayo dun sa ating mga messaging. Pero yun po tatlong ating buckets. Physical and diet. Yung ating be healthy at sa yung ating iwas paputok. Alright. So this is aligned po sa 8-point agenda ng Department of Health. Particularly, yung ating agenda on handa sa crisis or ready for health crisis and emergencies, particularly on fireworks, no? And of course, yung promote yung ating agenda on prevention of diseases or yung pag-iwas sa sakit. Okay. Sabi po dito, although FWRI or yung ating fireworks-related injuries dropped during the pandemic, noong 2023 po, nakakita po tayo fifth highest number of cases in the past decade, no? Reflecting the increased activity after the pandemic, no? Kasi dati ng pandemic, bawal lumabas. Pag bawal lumabas, hindi ka naman pwedeng magpaputok ng 5-star or mag-quitis sa loob ng bahay. So, ano nangyari? Na-decrease po natin. Yun yung all-time low natin. But what happened when you open back yung ating economy and the different activities? Tumaas yung ating fireworks-related injury. Next slide. So, again, yung tatlong components po natin sa ating Ligtas Christmas. We have tamang pagkain, ehersisyo at disiplina, ang ating be healthy at ang ating iwas paputok. Alright? So mga ito ang pahayag ni Dr. Dominic Madumba, ang officer in charge sa Health Promotion Bureau, mga katambayan, Saan naman taon ko So anyways, intro pa lang to kay the next coming days atuan na siyang i-discuss ang uban pa niya nga mga panawagan with regards sa ning ginatawag nga Ligtas Christmas campaign sa Department of Health. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa importanteng pahinumdum nga to si Bianan. Balik kita mga katambayan din sa itong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, hapit na po, every Christmas may gala diha, ginapasalida ng mga nindot ng mga pelikula, sa Metro Manila Film Festival, mga gala. But anyways, may gala, hold your horses, charing lang. Kay, ato ang isa sa mga i-feature na to, kaning usa sa mga pelikula, nga
mo entry pod sa Metro Manila Film Festival. Actually dili ni siya kaning giapin na niya nga entry sa Metro Manila Film Festival mga pero gipalabas na ni siya sa Cannes Film Festival sa France mga katambayan no. Pero ang kuan ni dito ang iyang unsa ni kani nga Filipino film ang iyang title dito mga higala is Triggered no. Triggered ang iyang title. Pwede rin mga higala para sa Metro Manila Film Festival kuan ni siya mga higala no tawag is Topak no. Actually Topak mga higala no usa ni siya ka no movie mga higala no storya sa usa ka sundalo nga nagkakaning post-traumatic post-traumatic PTSD mga higala no. PTSD ato i-search para makwanta no usa ka sundalo nga nagka-PTSD mga higala og nawala na siya sa serbisyo tungod sa PTSD. Post-traumatic stress disorder no. So tungod sa gera mga higala yang napanan. So tapos pag human mga higala ang kuan ani siya mga higala no ang niabot siya sa punto mga higala nga gusto siya ma-redeem iyang sarili no to recover from his PTSD mga higala. Ang ibidahan ni Arjo Atayde no nagsikyo siya na siya gibuhat ato mga higala no. Well this is a movie, this is a work of fiction. So na mga pulis mga higala na mga scalawags daw sa mala pa no nga ikwantong usa ka yang gikwantong gigukod nila. So this is a story no pero ang kwan ani mga higala is gusto lang nila mag-create og awareness mga higala no about mental health mga higala no nga wala ta kabaloon sa ilang gipagdaanan no wala ta kabaloon sa ilang ilang giagihan mga higala no as a person no. So tanan ta mga higala no wala ta kabalo kung nana ba tay Topak o wala no? But anyways mga higala mo to yung ni Ma'am Sylvia Sanchez gani mga higala no grabe lang kita ka judgmental mga higala mo ang tawag na to pag naa gani doy kwan daw murag dili angkop sa tuwa nga behavioral behavior nga tawag na sa uy na may Topak no dili nato kadawat nga kwan ba no. So ingon na tanga na Topak no o tablo nga na natay Topak. Anyways mga higala alang sa kuan paminaw nato no ang mga bida no sa pelikulang Topak mga higala o ang ilang producer na si Ma'am Sylvia Sanchez. Paminaw nato. Definitely pagulad po ng aming sinasabi, I think everyone agrees with me. Topak is not just an action movie that we're trying to give out just to give out the blood, to create the action scenes. No. Topak is about humanity. Kaya sinabi ko, kahit na Miguel is PTSD siya, nag-explain all the characters matter so much because that's what triggers him, that's what gives color to each, to Miguel. And to answer your question, siguro yung pinaka-aral is very simple. We're all different. We're all born in different circumstances, different situations. Not everyone bad is bad. May mga pinanggagalingan at may mga paniniwala ng talaga mga tao. And of course, it's also with the upbringing kung saan ang galing. So definitely this shows not just action. Each and every character shows love, shows hope, and definitely shows courage from every Filipino sa lahat ng ating pinagdadaanan. It shows how strong we are. So, yun po, I think that is one of the lessons that me personally, I would like for people to see as well. PTSD kasi, diba, alam natin, they don't have the positive emotions. Mostly, they have the negative emotions, which are, guilt, shame, anger. So, lahat yun nasa character ni Miguel. So, usually, ang tao na may PTSD kasi, they tend to isolate themselves also, which is makikita din sa character ni Miguel. I think ang masasabi ko lang is, dapat siguro lalo na sa mga may PTSD, dapat siguro mas compassionate tayo, mas kind, and siguro huwag tayo masyadong judgmental. Alamin muna natin kung bakit sila, anong pinagalingan, bakit sila ganyan. Kasi most of them, they tend to resort to drugs, or may nakausap kami isang military also, even womanizing daw, sabi nila. So aside from drugs, and also alcohol.
So, ibig sabihin, ano siya, malalim. Mental health issue din kasi siya. So, as much as possible, siguro dapat medyo, din tayo, lawakan din natin yung paunawa natin sa kanila. So, yun yung lesson na na-learn namin lahat dito sa movie. Mas from the end, minusal ako, bakit ganyan yung Tupac? Kanina pa ba namin tinatanong why dalawang kayo super Tupac na ito? Talagang Tupac to the end power ba? Kasi parang, yes. Ay, baka po yung producer namin. Kasi nakasakit po po yung bakit ang double kayo ito? Ang title is Ganun ang Pagkasulat. And why is it ganun why ganito na film? Why Tupac? Because diba pag meron tayong pag may PTSD tayo, hindi common. Hindi natin alam na yung isang tao kung may PTSD siya. Pag nakikita natin yung isang tao na nagagalit o meron sa isang sitwasyon na gusto natin mag-behave siya, pero iba yung behavior niya, gina-judge natin agad na wala yung Tupac. Di ba? Why Tupac? Kasi yun yung tawag natin sa mga tao may mga mental health. Why? Bakit gano'n ang tawag natin? Kasi judgmental. Mabilis tayo mag-judge sa isang tao. Na hindi natin inaalam kung bakit gano'n siya. Kung bakit gano'n siya ma-react sa isang bagay na iba yung gusto natin maging reaction niya. Na iba yung gusto natin makita sa reaction niya. Sa sitwasyon natin. Sa sitwasyon, binisayaan na lang ko. Pero sa iyong sitwasyon na gusto ka na mag-behave siya, pero lain niyang reaction, na maingon ka, ay, gusto nga siya, nabuang nga siya, di ba maana ka, pero wala dito, lisod sa ato, bawat, I'm not saying lahat ng tao, pero karamihan ng tao, dali agad siya mag-judge. So, ngunit karoon, ang ingon ko na, kaning PTSD, dili siya Tupac. Okay? Pero, kitang tao mismo nagtawag og Tupac. Kaya kita mismo, ignorante tayo. Kung saan ang PTSD. Honestly, ako din, ignorante ko po kung saan ang PTSD. Huwag mo dahil kung hala, nabukan mo na siya, pero hindi ko alam na yung tao yun, sobra-sobra yung pinagdadaanan. Na hindi ko maarok na sobrang in pain pala siya. Yun yun. Tupac. Lahat tayo may Tupac. Diba? Lahat tayo may Tupac. Lahat tayo may PTSD. Lahat tayo may trauma. Nasusundalo man o dili, kita, hindi mataon na uniforme, naatay trauma, naatay PTSD. Naatay kung tawagin nato sa isa't isa. Tupac, motor. So, among ikuan ang Tupac trigger sa English. Among manipid talaga sa park, sa lugar mo, o sa Austin, Texas. And sa tinawag lang, bakit ito yung pinili ko? Kasi nung pinitch sa akin ni Richard Somers, sobra kong pilit kay Derek Richard kasi grabe siya na director sa action. Plus, iinan ako niya, iyang i-pitch sa akin niya, iinan siya, si Arjo ang iyang bida. Naniwala ako sa tandem ni Richard Somers na direct at ni Arjo Atayde. Plus, ni Judy ako. Plus, meron ko lahat ng mga cast ni Enchong ako, may sila ako, naglaman ko yung cast. Bakit hindi ko kukunin ang pelikulang to? Tinuod mga Bisaya at tanan. Magkasinabot ka. Wala na tayo binuangay. Ito ang mag-o-open ulit. Ito ang mag-uumpisa ulit na babalik ang action movie sa Pilipinas. At proud ako mag-ingon sa inyo na nag-level up sa action at hindi lang sa action. Sa acting, grabe si Arjo,
grabe si Julia Montes, grabe si Encho, grabe si Sid, grabe sila Maureen, sila Ann, sila Gerard, tanan ako mga, even, sila Lian, sila Gerard, sila Julio. Grabe kaayo sila. Maski, usara ka eksena, tanawa ninyo please, tanawa ninyo please. Moingon yun ko nga, di ba kita mga Bisaya, pag tinood, hambog ka. Di ba, hambogin na proud ta kayo, may labang ka. Pero sa inyong lahat, moingon po, proud ko, hambog yun po kayo ka ng aming topa kay mga topa niyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo na naniniwala dito lumabas yung kasabihan na there's no small rules, only small actors. Kahit karamihan sa kanila, nag-iisang eksena ang gagaling ng mga artista ko. Alam ko kung okay lang umate, kung tama umate, kung may puso, kung hindi, lahat sila. And proud ako magsabi, of course, Arjo magaling, Sid magaling, no doubt about it. Din, Enchong, Kokoy, lahat ng mga supporting ko magaling. Pero proud ko, ang akong ihambog sa inyo mga Bisaya, dari sa Davao, nakakita ko action star na babae. May action star na ron bago ang Nathan Studios, and that's Julia Montes. So mo to mga igala no, ang payag no, mga actors, mga igala, of course, mga igala gibidahan at nila mga igala nila Arjo Atayde, Julia Montes, Sid Lucero, no? O ang iyang amigo dito mga igala na si Enchong D, no? O ang ilang producer mga igala na si Ma'am Sylvia Sanchez. So ang ingon ni Ma'am Sylvia Sanchez, pag di mo ganahan, no, sa movie, i-email lang siya. Kalimot ko sa to yung email mga igala, no? Kay times 10, ibalik niya ang inyong bayad. Siyempre, kumpiyansa siya kay ipalakpakan god ni sa France god mga igala. So, well, basig pwede ninyo ni ma-appeal no sa inyong bucket list karong December 25 to December 31 no, MMFF mga katambayan. Anyways, mga katambayan, wala tayo igong oras sa ngalan sa Tibuok Pwersa. So, DXRP Radyo Pilipinas Davao, ako yung nakauban Armando Feniquido. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, ang salamat o mayong adlaw ka na to tanan, amping ta kanunay mga katambayan.